Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Match 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay sino ang tunay na King of Kings? Si Jesus ba o ang Ama? Ngayon po ating Bible verse ay tungkol sa Revelation chapter 19 verse 16. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga nang salita ng Diyos. Sinasabi dito na on his robe and on his thigh he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. Or sa Tagalog, at siya ay mayroong isang pangalan nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Teaching number 1, the Father is King of Kings and Lord of Lords. Ang Ama ay Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pinapakita nito na ang Diyos Ama ang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng mga pinuno at mga otoridad sa mundo. Siya ang ultimate ruler na dapat kilalanin at sundin. Teaching number 2, the Son is King of Kings and Lord of Lords. Ang anak o si Jesus ay Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Si Jesus ay may parehong kapangyarihan at tigdinad kasama ng Ama. Ang pagkilala sa kanya bilang hari ay nagpapatunay ng kanyang pagiging Mesaya at tagapagligtas. Teaching number 3, the Spirit comes from the Father through the Son. Ang Espiritu natin ay nagmumula sa Ama sa pamamagitan ng Anak. Pinapaliwanag dito na ang relasyon ng banal na Trinidad or Trinity, ang Espiritu Santo ay nagmumula sa Ama at pinadala sa mundo sa pamamagitan ni Jesus upang gabayan ang mga mananampalataya. Application number 1, practice daily surrender. Magsanay tayo sa araw-araw ng pagsubo o daily surrender. Ibig sabihin ay pagkatiwala ang lahat ng aspeto ng buhay sa Diyos. Kinikilala ang kanyang kapangyarihan at pamumuno sa ating mga desisyon at pagsubok. Application number 2, pursue a life ruled by King Jesus. Mamuhay tayo sa isang buhay na pinamumunuan at dapat natin si King Jesus. Gawin nating sentro si Jesus sa lahat ng gagawin, pamumuno, relasyon at mga layunin. Sundin natin ang kanyang mga aral at halimbawa sa pang-araw-araw na pamumuhay. Application number 3, pray to God in the name of Jesus by the Spirit. Manalangin tayo sa Diyos sa pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng Espiritu. Ang pagdarasal ay dapat gawin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nag-uugnay sa atin kay Jesus at sa pagkilala sa otoridad ng Diyos Ama. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.